Hello po, mga kababayan, mga kapatid, mga kapuso, kapamilya. Andito po muli ako para magbigay po sa inyo ng encouragement through the Word of God. And this morning, ay naroon po na I was inspired by God to one message. At ang pamagat po ng mensahe po ito ay Sacred Places. Basahin po natin ang ating pong mga Biblia sa Exodus chapter 33 verse 7 to 17. So, ang sacred place, it was a holy place, a sacred place, a place unlike any other temple. So before, there had come the marble, the gold, altars and precious stones, and columns, walls, and the Holy of Holies. So ang construction, the cost ang sacred place nito, ang construction nito ay maliit lamang po ang cost nito. At wala po itong magandang beauty. Wala po itong na pwede pong pagsilosan o pwede pong mag-invade ang tao sa sacred place nito. But that become the place where isang tao ang siyang nag-question, ang siya pong nakinig, ang siya pong nag-lead ng nation, at siya po'y gumawa ng history. And that person ay nagkaroon ng encounter kay Lord. The tent of meeting was God's special appointment for meeting. Ito pong mga tao ng Diyos. Ito pong mga pinili ng Panginoon. Sa Exodus chapter 24, verse 42 hanggang 47. Ito po itong meeting na kung saan po ang place na minimit ng Diyos ang mga tao po para po makipag-ugnay ang Panginoon sa bawat isa sa kanila po. Yan po ang tent is a place of meeting with the people of God, minimit ng Panginoon. So, ang tabernacle, sabi nga po doon sa 1 Kings chapter 8, verse 10 to 11, that the priest came out of the holy place, or the thick cloud filled the temple of the Lord, and the priest could continue their service because of the cloud, for the glorious presence of the Lord filled the temple. So, hindi makapasok po yung mga priest doon po sa tent na yun because the place was hovered by the glorious presence of God and the temple. And this tent was filled with the presence of God. And this tabernacle was God's home on earth. Ang tabernacle ito. He filled it with His glory and the overpowering sense of His presence. So yun po ang ating pong mararamdaman na ang templo ng Diyos ay i-fill ng Diyos yan ng Kanya pong presensya. Kaya mahalaga po ang church. Dahil doon po tayo minimit ng Panginoon. Kaya sinabi nga po ng Panginoon, huwag natin kaligtaan ang ating pong service kay Lord, ang ating pong fellowship. Dahil dito po tayo inimit ng Diyos sa templo na Kanya pong ginagawa. But when the Israelites turned from God, ang glory po niya na Kanyang presence ay nagdi-depart sa temple. And it was destroyed by invading armies of God. So dedication ng temple po na ito na ginawa po ni King Solomon doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 1 to 2, na kung saan po ay talagang ang purifying power ng Lord can make something holy. So, ang mga priest po at that time sa pag-build, sa dedication ng temple na ginawa po ni Solomon, habang po siya yung natapos ng mananalangin, the fire, sabi dito, the fire ay bumaba, flushed down from heaven and burned the offerings, the burnt offerings and the sacrifices, and the glorious presence of God, of the Lord, filled the temple. And the priest could not enter the temple of the Lord because the glorious presence of God, the glorious presence of the Lord filled it.
So God's purifying power can make something holy. And before, the Israelites had a temple. Moses set up ng canopy, nailed its pegs into the ground, and entered in and communed with God. Whenever Moses set off towards the tent, the community would watch in awe kay Moses. Bakit po ba na sila po'y namamangha every time na lalabas po si Moses doon sa tent na yon? So something special was about to happen. Every time na lalabas si Moses, nandun na yung mga Israelites, excited na sila na mapakinggan si Moses, kung anong sasabihin Moses, dahil alam po nila na mayroon po new commandment na binigay ng Diyos kay Moses, alam po nila may solution sa community problem na i-reveal ni Lord sa kay Moses. And as Moses took steps towards the tent, God's presence would descend in a pillar of cloud. And doon sa Exodus chapter 3, verse 3 to 9 po, sabi nga po na, as he went into the tent, the pillar of cloud would come down and hover at its entrance while the Lord spoke to Moses. So ang presence ng Panginoon ay bumababa. Every time na pumupunta si Moses doon sa tent, ang presence ni Lord nag-hover doon sa entrance, and the Lord spoke to Moses. Doon sa tent po, Moses would unload his problem. So every time po na nandun si Moses sa tent po na yun, ina-unload ni Moses ang kanya pong mga problema. Ayon po doon sa Exodus chapter 3, 33 verse 12. That one day Moses said to the Lord, "You have been telling me, take their people up to the promised land, but you haven't told me whom you will send with me. So you have told me, and I know you by name, and I look favorably to you." Sabi ng Panginoon. So nakipag-ugnay ang Diyos. Kasi ina-unload ni Moses ang kanya pong mga nasa kanya pong puso, yung mga bigat na nasa kanya pong puso. Sa tent na yun, dun sa presence ng Lord, in front of the presence of God. And on the tent, he came to know God better. So every time na siya papasok po doon sa tent na yun, lalo po niyang nakilala ang Panginoon sa verse 13 po, lalo po niyang nararanasan ang favor ng Diyos. Lalo po niyang nakikilala ang kapangyarihan ng Panginoon every time na siya po ipapasok sa tent na yun. And sa pagpasok po niya sa tent na yun, lagi po niyang napapakinggan ang voice ng ating Panginoon sa verse 17. So doon sa sacred place na yun, sa tent na yun, napapakinggan ni Moses ang tinig ng ating Panginoon. Habang po siya ay nakakakinig ng boses ng ating Panginoon, as the community nag-observe kung ano pong magaganap doon po sa pakikipag-ugnay ni Moses sa Panginoon. And every time na lalabas si Moses, they were moved to worship. Sila po ay namumove sa pag-worship sa ating Panginoon. When the people saw the cloud standing doon sa entrance of the tent, they would stand and bow, and they bow in front of their own tents. Dahil doon po nakita nila ang presence ng Panginoon doon sa tent na yun, the secret place ni Moses sa ating pong Diyos. Kaya mga kapatid, Panginoon, the tent of meeting reminds us that God requires no special building in which to meet us. Hindi nire-require ng Diyos na tayo magpatayo ng magagandang simbahan para lamang natin po ma-meet ang Panginoon. Pero ang sinabi po ng Diyos, He can meet us everywhere kung tayo po nagkaroon ng secret place sa ating buhay na Diyos. If He met Moses in a tent, ganun din po pwede tayo pong katagpuin ng Diyos kahit saan man tayo as we make a secret place kay Lord.
Ang presence po ng Panginoon makes any place sacred as we acknowledge the presence of God sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, napakalaga. Gumawa tayo ng secret place na atin pong ma-encounter ang power ng Panginoon. That even si Jesus ay nagkaroon siya ng secret place. Doon sa Garden of Gethsemane, lagi po siyang nandun. Kasi yun po yung secret place po niya na makipag-ugnay sa God the Father. And even si Moses, nagkaroon po siya ng secret place sa burning bush na nakipag-ugnay ang Panginoon sa kanya. At nandun po ang place na yun is holy, sacred. Kaya sinabi ng Diyos kay Moses, "Oh, Moses, take off your sandals because the place you're standing is holy." Anywhere we are, as we acknowledge the presence of God, yan po ay secret place na pwede po natin gawin para sa Panginoon. So, sa pinaka-conclusion po natin, where is your secret place for meeting with God? Saan po ang iyong secret place? Sa inyo po bang room? O mayroon po ba kayong isa pong room na kung saan po ay talagang prayer room mo? O ikaw po ay nasa kabundukan? Naalala ko po ang isa pong pastor na kung saan po ay ang kanya pong secret place ay doon po sa may pilapil ng kanya pong palayan. Early in the morning, ng 4 o'clock, siya po'y babangon at siya po'y pumupunta sa place na yon at makipag-meet sa Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos isang magandang place para ma-meet natin siya, kundi po anywhere na pwede po natin gawing secret place kay Lord, na makipagtagpo ka kay Lord. Yun ay secret place para sa Panginoon. Habang po ina-acknowledge natin ang kanyang presence. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng secret place para sa ating buhay na Lord. At sa James chapter 4 verse 8, sabi nga po doon, that come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify yourself, your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. So, kailangan mo na to come close to God. Ikaw yung gagawa ng paraan to come close to God, na makipag-meet sa Panginoon, hindi yung hahanapin ka ng Lord na asan ka na anak na parang nagmamakaawa ang Panginoon para magbigay ka ng time sa Diyos to make a secret place. So, ikaw po yung gagawa, come close to God. Sabi ng James chapter 4 verse 8, come close to God. So, ibig sabihin po na tayo po yung gagawa ng paraan that we can come close to God, that we can, nandun po makipag-encounter sa Panginoon. Andyan lang po ang Diyos, pero naghihintay siya sa iyo, sa decision mo to come close to Him. Si Jesus doon sa Mark chapter 1 verse 35, so before the day break, the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. That even si Jesus, He is a God. At naroon po even na siya po isang God, gumagawa siya ng secret place to pray. Pumunta siya sa isolated, the place to pray to the God the Father. So were the disciples impatient for mga disciples habang si Jesus na nagpipray po sa solitude na place? Well, so much ministry na nag-waste dahil po ang haba ng panalangin ng Panginoon. Sabi ng mga disciples, ang haba naman, Lord, ng iyong mga rabay, ang haba ng iyong panalangin. Marami ng ministry naghihintay. Kasi ang ministry po noon ay parang kabuti na talagang pumuputok na lang. So, kailangan po nila ng more na human resource para po na maipalaganap pa ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ng mga disciples, ang haba ng panalangin mo, Panginoon. Ang haba ng panalangin mo, rabay. Ang dami ng ministry naghihintay. So, how would you have responded if you had been the one to find Jesus in prayer? Kaya mga kapatid, kung gusto mo ng makapangyarihan ang ministry niyo, just make a secret place kay Lord. Gumawa ka ng secret place kay Lord. Na kung saan po ay makipag-encounter tayo sa power ng Panginoon.
na tayo po'y makinig sa mga instruction ng Diyos. Pwede natin gawin ang mga ministry natin. Pero wala tayong naririnig na instruction sa ating Panginoon. Iyon po ang kailangan po natin. Anong instruction ng Lord? Pwede natin patakbuhin ang mga ministeryo natin sa pamagitan ng ating kaalaman. Pero walang kapangyarihan. Dahil kulang po tayo ng pananalangin. Kulang po tayo ng secret place to meet God. Yan po ang gusto ng Panginoon ngayon. Gumawa tayo ng secret place sa buhay natin. Saan man tayo naroon, kaya mong gawin ang secret place na kung saan po ay ma-meet ka ng Lord, na kung saan po ay ma-encounter mo ang Panginoon. At sa pamagitan ng secret place na yun, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, gawa ka ng secret place para kay Lord. Where is your secret place for meeting with God? Yan lamang po ang aking po may share po sa inyo. Yan po ay naranasan ko rin po. Ang dami ko pong ginagawang ministry. Pero nakikita ko lack ang bunga. Dahil kulang ako ng personal encounter with God. Kulang ako ng pananalangin sa Panginoon. At nung dinala ako ng Panginoon sa message nito, I was so touched. Dahil naroon ko nakita ko ako sa sarili. Nagkulang ako sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit sino man tayo, ordinary man tayo, Christians, tayo man po ay isang ministeryo ng Panginoon, isang servant ng Lord, mahalaga po na gagawa tayo ng secret place sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, hinahamon kita. Umpisahan mo ngayong araw nito, gumawa ng secret place sa ating Panginoon. Kailangan po natin ito. At doon natin lalo po na makilala ang buhay na Diyos sa ating pong buhay. Lalo natin pong maranasan ang presensya ng Panginoon. Lalo po natin maranasan ang pakikipag-ugnay sa God. Makipag-ugnay sa ating buhay na Diyos na maranasan natin, mapakinggan natin ang instruction ng Panginoon. Atin pong mapakinggan ang kanyang boses, kung ano po ang kanya pong sasabihin, at atin pong maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon, ang change sa life po natin, na sa atin pong paglabas sa tent na yun, sa secret place na atin pong ginawa, ay bagong ikaw ang makikita ng tao. Ma-amaze ang tao pag ikaw ay nakita. Naroon po na makikita nilang glory ng Diyos sa iyo. Dahil naroon po na-meet mo ang Panginoon, mag-shine ang glory ng Diyos sa iyo. Kaya kapatid, hinahamon kita, gumawa ka ng secret place kay Lord. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig at nawa po ay ingatan po kayo ng Panginoon. Salamat po at nawa ay maging matagumpay tayo sa lahat ng